So, alam natin na temptation ang isang malaking hadlang kung bakit ang mga tao ay hindi makapagpatuloy sa kanilang paglilingkod sa Panginoon. Malaking hadlang sa pagtupad nila sa kalooban ng Panginoon para sa kanilang buhay. Anybody in here is tempted by something in their life. Tayo, bawat isa, ay natitempt sa mga bagay na ating dinedesire. Kanya-kanya, meron tayong natitempt. Yung iba natitempt sa masasarap na pagkain kahit bawal sa kanya, di ba? Lahat ng tao merong temptation sa kanya. Merong mga bagay na gusto niyang makamit na hindi niya ma-afford. Kaya naman nagsusumikap siya o gumagawa siya ng mga paraan para makamit niya yung mga bagay na natitempt sa kanya na magkaroon din. Di po ba? Sa buhay natin, di ba, in the back of our mind, meron tayong gano'n na natitempt tayo sa kahit anong mga bagay na nagbibigay ng desire sa atin. Pero naalala natin na itong temptation ay nagiging hadlang sa ating destiny, sa gusto ng Panginoon na ma-fulfill natin sa ating buhay, sa paglilingkod, sa pagsunod natin sa Panginoon. So sa oras na ito, gusto ko pong matutunan natin kung paano natin ito mapagtagumpayan. Even though may temptation, paano natin ito malalagpasan at malalaktawan sa ating buhay na hindi nakukompormiso ang ating relasyon sa ating Panginoon. Dahil napakaraming tao, napakaraming Christians na hindi nila naabot yung destiny na inilaan sa kanila ng Panginoon dahil hindi nila ma-overcome yung temptation sa kanilang buhay. Kaya nga yung kasalanan, lagi kang linalayo nito doon sa direksyon na gusto ng Panginoon na tahakin mo sa buhay niyo, sa buhay natin bilang individual, bilang mga tao. Sa 1 Corinthians 10, dito ay tinakil ito ni Paul yung kwento sa mga Israelites people dahil ang mga Israelites people nung nanggaling sila sa Egypt, iniligtas sila ng Panginoon, tinulungan sila na makalaya sa pang-aalipin ng Ehipsyo, sa pang-aapi, sa pagiging slave nila sa Egypt. Pero along the way, nung sila ay papunta sa Promised Land, napakaraming temptation na dumating sa kanila. Napakaraming bagay na nangyari na naging hadlang kung bakit yung journey nila na supposed to be 40 days ay naging 40 years. See? Dahil hindi nila nakita, hindi nila binantayan ang kanilang buhay at hindi sila nag-ingat sa kanilang journey kasama ang Panginoon. So, tayong mga Christians, kailangan nating mag-ingat sa journey natin kasama ang Diyos. Kailangan nating bantayan yung ating pamumuhay, yung ating mga ginagawa, yung ating mga gustong gawin, yung mga ating pangarap, yung mga desire. Dahil maaring ang mga bagay na yan ang siyang humatak sa atin palayo sa destination na gusto ng Panginoon na tahakin natin sa ating buhay. Yung destination kung saan yung mga Israelites people papunta sa Promised Land. Pero sabi ng Bible, karamihan sa kanila ay hindi nakarating sa Promised Land because of this. Ito yung 5 pag-uusapan, 5 point na ating pag-uusapan sa oras na ito, na mababasa natin sa 1 Corinthians 10, verse 1. Sabi dito mga kapatid, sabi ni Paul, nais kong malaman ninyo ang mga nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay nalimliman o naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid nila sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismohan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila. So, sabi ng verse dito na sinabi ni Paul, pinapaalala niya sa kanyang mga kausap
na alalahanin natin yung mga nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moses, na kung saan kasama sila sa gawain, kasama sila sa journey, lahat sila ay magkakasama sa isang misyon, sa isang takbuhin, sa isang lakarin, sa isang diwa, na makarating sila doon sa promised land. In other words, lahat sila ay nagkakaisa na sumusunod sa kalooban, sa instruction ng Panginoon. Para ngayon sa church, tayo ay nagkakaisa, mag-aawitan, nag-worship, nakikinig ng mensahe, nananalangin sa Panginoon, nag-evangelism, tumutupad ng gawain ng Panginoon. Pero anong sabi dito mga kapatid? Ngunit, verse 5, gayon din naman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. So kahit magkakasama sila, nandoon yung pillars of cloud tuwing napakainit ng araw sa disyerto. Imagine niyo, maglalakbay kayo sa disyerto, kasama niyo yung pillar of cloud na siyang tumatakip para hindi kayo mamatay sa sobrang init. Magkakasama silang lahat doon. Tuwing gabi naman, merong pillar of fire na nagsisilbing liwanag nila. Na pag sinabi ni Lord na lumakad kayo kahit gabi, merong ilaw sa disyerto. Sino ditong nakaano ng disyerto pag sobrang dilim, gabi? Wala ka talaga. Hindi mo alam kung anong direksyon. Pero yung direksyon nila, sino naging direksyon nila? Si Lord. Yung pillar, pag umandar yung pillar of fire, ibig sabihin nun, pinapalakad sila ni Lord. Kaya sila din ay maglalakbay. Pag nag-stay naman yung pillar of fire sa gabi, ibig sabihin, magpapahinga sila, dun muna sila magkakamp. Tuwing umaga naman, tirik ang araw, anong binibigay sa kanila ng Panginoon? Binibigyan sila ng pillar of cloud. Yun yung nagsisilbi nilang harang sa sobrang init. Tingnan nyo kung gaano kabuti ang Diyos sa kanilang buhay. In other words, napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa na sumusunod sa Kanya. Pero tandaan natin na hindi lahat ng mga Israelites people na naroon ay kinalugdan ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na lahat kayo nandito sa church, nakikinig kayo ng mensahe, lahat kayo kinalulugdan ng Panginoon o lahat tayo kinalulugdan ng Panginoon. Katulad ng nangyari sa mga Israelites people. Although feeling nila, kasama nila lagi ang Panginoon, kasama sila doon sa pillar pag gumagalaw. Pero anong sabi ng verse 5, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila. Kaya sa ating buhay mga kapatid, minsan nag-aakala tayo na tayo ay nasa tamang daan, nasa tuwid pang daan, tayo ay okay pa ang ating relasyon sa Panginoon. Pero in fact, yung buhay natin ay hindi na kinalulugdan ng Panginoon. Yung lifestyle natin, yung ginagawa natin sa ating buhay, katulad ng mga Israelites na naging example ay hindi na naging kalugod-lugod sa ating Panginoon. So yun yung ating kailangang bantayan. Hindi porket kasama tayo sa prosesyon, okay na. Hindi porket kasama tayo sa pila, kasama tayo sa lakad, kasama tayo sa journey, sureball na. Hindi ibig sabihin na sa loob ka ng church, sureball ka na. Pero kung hindi mo namamalayan na ikaw ay hindi na nagbigay ng karangalan at kaluguran sa harapan ng ating Panginoon, it is dangerous. So ano yung ipo-point out natin dito? Anong naging reasons kung bakit karamihan sa mga Israelites people na nabanggit dito sa text na ating binasa ay hindi nakaabot sa promised land? So verse 6, sabi dito, patuloy tayo sa pagbabasa, 1 Corinthians 10, ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay gaya ng ginawa nila. So point number 1, anong mga nagginawa ng mga Israelites na ito? Number 1, yung lust. Sa English, pag binasa natin ito, lasting of something. Di ba? Sa Tagalog, sabi ng verse dito sa verse 6, naghahangad o huwag tayong maghangad ng masamang bagay o pagkahangad.
o pagnanasang masama. Sabi mo sa iyong katabi, huwag ka magnasa ng masama. Sabi yan sa verse 6. Lust means cravings. Yung mga bagay na dinedesire, nagpapalaway sa iyo, naglalaway ka talaga, o kaya inggit na inggit ka. Yung mga bagay na hindi mo mapigil na gustuhin, na makamit, na makuha, na maramdaman, na ma-feel mo yung ganong pakiramdam. Lalong-lalo na kung naglalast ka o nagkikrave ka ng mga bagay na masama o mga evil things. Sa Bible, mababasa natin sa Numbers, mga kapatid. Ito ay isa sa mga problema ng mga Israelites. Yung pagnanasa nila sa mga bagay na masama o sa lugar na masama. Sa Numbers 11 verse 4 to 6, doon dumating sa punto na ang mga Israelites people ay nagsawa na sa kanilang mga kinakain. Alala natin, nung bumabiyahe sila sa wilderness, yung naglalakbay sila, pinapakain sila palagi ng Panginoon ng mana, ng pagkain na galing sa langit. Alam niyo yung storya, mga kapatid? Sino ba yung mga nagbabasa dito ng Bible? Pinapakain sila ni Lord ng mana, pinaprovide ni Lord yung tubig na iinumin nila for how many months, years, ganun ang provision ng Panginoon para mag-survive sila. Sa disyerto, wala kang makakain dun eh. Pagdating sa disyerto, magka-camp sila, paggising nila sa umaga, makikita na nila yung mga mana sa paligid nila. So kukunin nila yon, pwede nilang lutuin, pwede nilang kainin, lahat, marami silang pwedeng gamin. Pero dumating sa point na nagsawa na sila sa blessing ng Panginoon na ibinibigay sa kanila. At nag-desire na sila, nag-crave na sila ng mga bagay na dati nilang natikman. Sabi sa Numbers 11, basahin na lang natin, verse 4. Sabi ng verse 4, Numbers 11, ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik sa dati nilang kinakain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Nakakatakot talaga to yung meron kayo mga kasama ng mga hilaw na Christian. ng mga hilaw sa paglilingkod at nandoon kayo. Kasi sometimes sila ang mag-uudyok sa inyo na balikan yung mga dating pinagagawa ninyo. Kaya ingat kayo, hindi lahat ng nakikilala nyo sa church ay mapagkakatiwalaan nyo. Kahit sa ang church, hindi lahat ng porkit kasama mo, kakatabi mo sa upuan, kakilala mo, o ka-fellowship mo, maari ka nang magtiwala. Kasi baka mamaya, yan ay hindi ganun katatag ang relasyon sa Panginoon at baka madamay ka. So kailangan bantayan, kailangan mag-ingat. So ang mga dayuhang sumama sa paglalakbay ng mga Israelita ay nanabik. Ay, sabihin, gusto nilang maktikman ulit yung mga pagkain. Sabi nila, lagi na lang bang ito? Ang kinakain natin, nakakaumay na. Nakakasawa na. At anong sabi ng verse? At nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya, nagreklamo na naman sila. At sinabi nila, kailan pa ba tayo makakatikim ng karne? Tapos sinabi nila sa verse 5, ito na, mabuti pa sa Ehipto. Doon nakakahingi lang ng isda. At naalala ba ninyo yung pepino, yung pakwan, sibuyas, bawang at gulay na kinakain natin noon? Verse 6, nangihina na tayo ngayon. Wala nang makain dito kung hindi ang manang ito. See? Pero bago yon, hindi nila yun naiisip nung hindi sila naudyukan nung mga dayuhan na sumama sa kanila sa journey. Kasi nung nag-journey sila, maraming mga dayuhan, yung iba sa kanila, mga alipin nila, sumama na din. Yung mga ibang slaves, sumama na din. Yung mga naging kapamilya nila ng mga Egyptians, sumama na rin. No? Pangit talaga yung mga mix-mix. Pangit yung mga sama-samang paniniwala. Yung sama-samang, delikado yun. Yung sa isang church, iba-iba kayo ng paniniwala. May maniniwala na ikaw ligtas na. May maniniwalang isa, ikaw hindi pa ligtas. May maniniwalang pag ikaw ay namatay, ay meron kang patutunguhan. Yung isa naman,
Ikaw, pag ikaw namatay, diretso ka na sa langit. Yung isa naman, hindi, merong pang waiting area. Ha? After, mga ganun na, iba-iba. Iba-iba yung theology, iba-iba yung pagkakilala sa Panginoon. Yan ang delikado. Kaya dapat yung mga Christians, alam ninyo, yung faith, alam ninyo yung pananalig, pananampalataya ninyo na galing sa salita ng Panginoon. Yung Bible, ang pinaka-basis. So sabi ng mga alipin na ito, sabi ng mga ng mga dayuhan na ito, bumalik na lang tayo. Mabuti pa yung dati nating buhay. Nakakakain tayo ng masarap, ng karne, ng isda, ng pipino, ng pakwan, ng sibuyas. Kaya nga mga kapatid, it's dangerous kapag nagsawa ka na sa blessing ng Panginoon sa buhay mo. Yung mga ibang tao nagsawa na sa blessing ng Panginoon, kaya sila nagbabackslide eh. Ayaw na nila ng ganon, gusto na nila ng more. Mabuti pa noon. Nung hindi pa ako born again, pwede ko pa tong gawin. Aalis na nga ako dito. Mabuti pa noon, I-enjoy ko yung ganito. Kumikita ako ng malaki kasi nangloloko ako ng kapwa, nang bubudol ako, ano pa? Di ba? Nang wawalang iya ako ng kapwa, buti pa noon. Ngayon born again ako, bawal na yung gawin. Kaya tuloy hirap na ako ngayon. Di ba? Kaya yung iba, mas gusto nilang balikan yung dati nilang buhay. Naalala nila yung masasarap na pagkain, yung masasarap na nangyayari, yung nagpasarap sa kanilang buhay. Pero nakalimutan nila nung nasa Egypt sila, alipin sila. Alipin ng kasalanan, alipin ng pagpapahirap. Lagi silang pinapahirapan, lagi silang pinaparusahan, wala silang kalayaan. Gusto nilang bumalik doon sa mga dating masasarap na bagay na na-enjoy nila sa Egypt, pero nakalimutan nila yung sakit at hirap at perwisyo at lungkot at pasakit na binigay sa kanila ng Egypt dahil lang sa lust, dahil lang sa gusto nila. Kung minsan nakakalimutan natin minsan yung mga tao, namimiss nila yung dati nilang buhay. Namimiss nila yung mga dati nilang nagagawa, yung mga dati nilang hinihit-hit, yung mga dati nilang sinisinghot, yung mga dating pinagagawa sa buhay, namimiss kung minsan. Pati ng mga ibang Kristiyano. Merong desire. Yung mga bagay na pinalaya na sila ng Panginoon sa mga bagay na yon, pero kung minsan namimiss pa rin nila. Delikado yan yung mga bagay na may namimiss ka pa rin sa past mo. May asawa ka na ngayon, namimiss mo pa rin yung dati mong Lalo na pag nag-away kayo ng mister mo, kaya ng misis mo, buti pa si dati. Sinusuyo ako nun. Naku, delikado yan. Buti pa si pag Valentine's Day, binibigyan ako ng regalo, ng chocolate, ng bulaklak. Nagko-compare, nagnanasa ka na doon sa past. Kaya napakaraming buhay ang nasisira. Mga kapatid, kalimutan na natin kung ano yung ating nakaraan. Siguro nga may masarap na pinaramdam doon sa atin nun. May sarap, may saya, may kabusugan na ipinaramdam sa atin nun. Pero wag din natin kalilimutan yung slavery na dinanas natin dahil doon sa ating past. Kaya nga, hindi nila naalala yung paghihirap nila sa Egypt. Nagsawa na sila sa provision ng Panginoon. Yung araw-araw na pino-provide ng Lord sa kanila na hindi nila pinaghihirapan. Nagsawa na sila at nag-desire sila sa mga bagay na dating kasarapan ng kanilang buhay. Ngunit nakalimutan nila na ito'y nag-alila at nag-alipin sa kanila. Yan ang problema Sa mga tao na linigtas ng Panginoon, nagnanasa pa rin sila sa mga bagay na ginagawa nila nung hindi pa nila nakilala ang Panginoon. Some people lust sa mga drugs, sa mga addiction, sa mga vices, pornography. Meron pa rin mga believer kung minsan nanonood ng mga pornographic things. Pastime lang kasi ito, wala akong magawa, hindi ako makatulog, kung ano pa. Sexual immorality.
Yun yung mga buhay noon na binago na tayo ng Panginoon, wag na nating pagnasahan. Homosexuality. Lasting after your past. Yung mga past na minsan, di ba? Yan, delikado yan eh. Pag dumating sa point ng buhay natin na parang namimiss natin yung mga dati nating ginagawa sa buhay na ngayon ay binago na tayo ng Panginoon. Amen? Huwag niyong hayaan na mag-last kayo ulit. Huwag nating hayaan na magnasa tayo ulit sa mga bagay. Delikado yan. Yung parang namimiss natin, parang namimiss ko yung ganun dati, namimiss ko yung ganyan, namimiss ko yung ganito, delikado yan. Huwag tayong babalik sa Egypt. Huwag tayong babalik sa pagiging slave sa kasalanan. Pagiging slave sa world. Kaya nga, mas mainam na kumain ka na lang lagi ng mana, ng provisions ng Panginoon, kaysa kumain ka ng masasarap na pagkain, masasaya at tempting na pagkain na hinahain ng Ehipto, pero magiging slave ka naman. Di bali nang kumain ka ng mana palagi. Di bali nang kumain ka ng paulit-ulit yung provision ng Panginoon, paulit-ulit sa buhay mo, basta malaya ka kasama ang Panginoon. Pero yung mga Egyptian, nagnasa pa sila. Nakalimutan nila yung paglatigo sa kanila, pagtadyak, pagsuntok, pag-rape sa kanila, doon sa lugar, dahil sila ay slave. Nakalimutan nila yun. Dahil lang sa lust, dahil lang sa gusto nila uling maranasan yung mga bagay na matagal na nilang tinalikuran, mga kapatid. So kaya nang ingatan natin dahil kung minsan, yan ang nagiging hadlang sa pagtupad natin sa kalooban ng Panginoon kung bakit hindi mo magawa yung linagay ng Panginoon sa puso mo. Kasi meron ka pang last sa mga bagay na dati mo nang iniwan. Kaya hindi mo ma-focus yung iyong isip sa misyon. Kaya pakiramdam mo hindi ka worthy sa pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Kaya pakiramdam mo hindi ka karapat-dapat dahil nagnanasa ka pa rin sa mga bagay na nagdaan na sa buhay mo. Eh sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong pagnasahan ng masama. Huwag tayong magnasa sa mga desire. Even yung mga bagay na maglalayo sa atin sa Panginoon. Amen? So yun yung point number 1, last. Pagnanasa sa masama. Okay, bantayan natin yan sa ating buhay. Okay lang magnasa ka kung gutom ka, magnanasa kang kumain. Natural yun eh, gutom ka eh. May mga pagnanasang normal. Di ba? Halimbawa, sa mga mag-asawa, merong pagnanasang intimate. Di ba? O ba yung mga desire, o walang problema dun dahil mag-asawa kayo. Pero yung iwasan natin yung mga masamang pagnanasa, yung mga alam mong hindi makakatulong at hindi makakabuti sa iyong buhay at sa iyong spiritual. Sa verse number 7, point number 2, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. So number 2 point natin is yung idolatry. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ito rin yung babantayan natin. Kasi kung minsan, akala natin yung pagsamba sa Diyos-Diyosan doon lang sa mga idol, sa mga rebulto. Pero kung minsan sinasamba din natin yung ating sarili. Yung sariling gusto. Yung mga bagay na malalapit sa atin na nahihigitan ang Panginoon. Minsan masyado nating sinasamba yung ating trabaho. Masyado nating sinasamba yung ating negosyo. Na wala na tayong panahon sa gawain ng Panginoon. Wala na tayong panahon sa ministry ng Panginoon. So kung minsan yun ang nagiging Diyos din ng ibang mga Christians na hindi nila namamalayan. Sa Genesis 32, may isang kwento rin na pangyayari. Basahin nyo na lang sa inyong mga bahay. Na kung saan, inarate na lang natin, na kung saan si Moses ay tinawag ng Panginoon upang merong pinapagawa sa kanya si Lord. At iniwan niya ang mga Israelites people sa pamumuno ni Aaron, yung kanyang kapatid, yung Levites. So, nung matagal na wala si Moses, itong mga Israelites people, na-miss na naman nila
yung kanilang mga buhay. Pumunta sila kay Aaron, sabi nila, Aaron, gusto naming sumamba. Igawa mo kami ng Diyos-Diyosan. Igawa mo kami ng rebulto. Ito namang si Aaron, dahil siguro natakot siya sa mga tao, sinunod niya, dapat napigilan niya, dapat nang paalalahanan niya yung mga tao, sinunod niya yung gusto ng mga tao. So pinakuha niya yung mga alahas, yung mga gold, lahat. Tapos, in other words, gumawa sila ng rebulto at yun ang kanilang sinamba. At doon sa kanilang ginawa, mga kapatid, ay sobrang nagalit ang Panginoon. Mantaki mo, si Lord na nag-alis sa iyo from slavery, tinulungan ka, ginabayan ka sa biyahe mo sa wilderness, may pillar of, di ba? May pillar of fire, may pillar of cloud na nagbabantay. Tapos mamaya, sasambahin nila ibang Diyos, yung mga image. So nagalit ang Panginoon. At anong sabi? Naghugis sila, ginawa nilang hugis baka at sinamba nila at sobrang nagalit ang Panginoon at maraming tao ang namatay. So ayaw ng Panginoon na merong sasambahing iba maliban sa Kanya, na merong mas mahalaga kaysa sa Diyos. At sa buhay natin ngayon, minsan nagiging idol natin yung ating pera. Nakokontrol tayo masyado ng ating pera. Paano natin ini-spend, ginagastos, o saan natin ginagastos yung ating money. The idol controls your time. Ano bang kumokontrol ng time mo? Na dapat ka nang manalangin, dapat ka nang mag-meditate, dapat ka nang makipagniig sa Panginoon, pero naubos ang oras mo sa mga bagay na walang katuturan. Yung idol nung kung iba, katulad nung unang panahon, yung idol nila ginawa from gold, silver, wood, metals. Di ba? Sa ating panahon, ganun din ngayon. Minsan, nagiging idol natin yung ating mga alahas. Nagko-collect tayo ng mga gold, ng mga silver. Minsan, yung wood, yung stone. Minsan, masyado nating pinapahalagahan yung ating bahay. Pastor, hindi ako makapunta sa simbahan. Bakit? Walang magbabantay ng bahay ko. Di ba? Pastor, ganito ganyan, nasira kasi yung yung metal. Di ba? Sinasamba, Pastor, hindi ako makasimba. Bakit? Ipapagawa ko kasi yung kotse ko. Hindi ako makasimba ngayon lang available yung mekaniko. Pastor, hindi ko yung motor ko kasi, Pastor, masisira. O kaya, dadating kasi yung ko, Pastor, ngayon daw i-deliver ng Shopee. Kaya manonood na lang ako online kasi baka dumating yun. Pang-upgrade ko yun sa mga motor ko. Pang busina, pang palit ng busina, pang palit ng kung ano-ano, di ba? Napansin nyo kung minsan, yung mga tao tingin ng tingin sa motor, ano naman kaya upgrade ko? Anong tawag? May sakit daw nun eh. Ano bang sakit yun? Yung puro upgrade na lang. Bago pa, upgrade na naman. Next week, upgrade. May napanood sa YouTube na upgrade na naman din. So kung minsan wala nang tumatakbo sa isip ng tao kung hindi yun na yung kanyang pinopokusan at nawawala na ng panahon ang gawain ng Panginoon. Minsan hinuhugasan natin masyado yung ating mga idols, linilinis, di ba? Minamaneho, sinusuot yung magagandang damit, yung mga gandang sapatos, kinokolek natin. Pinapanood natin yung ating mga idols. Hindi tayo makapunta sa church, sa mga gawain na para sa Panginoon. Pero pag may concert yung idol natin, kahit gaano kamahal, pinag-iipunan natin. Pag nagsabi yung church na, mga kapatid, tulungan natin, meron tayong project. Meron ganito, meron ganyan. Bahala kayo dyan. Wala akong pera. Pero pag yung idol natin nag-announce na meron akong concert, sa Araneta Coliseum o Mall of Asia o Philippine Arena, hindi pa kakain ng ilang araw yan, makatipid lang, may pambili lang ng ticket. Mga idols, mga sumasayaw, mga artista, at kung ano-ano pa. Kabisado natin yung mga paborito nating kanta na inawit ng ating mga idols. Aminin nyo. Paborito nyo yung mga kanta nila. Memorize nyo yung lyrics. Pero pag tinanong kayo ni pastor, bigyan nyo siya ng isang verse, wala kayong masagot.
Ha? Kabisado nyo yung title ng album, ng kanta. Mismong yung sunod-sunod ng mga kanta sa album, alam nyo. Di ba? Memorize na memorize nyo. Alam na alam nyo yung kanilang mga song. Pero hindi nyo nga alam kung saan hanapin yung book ng Hezekiah. Alam nyo ba kung saan hahanapin yung book ng Hezekiah? Alam nyo hindi. At hindi nyo nga alam na walang book ng Hezekiah sa Bible. Di ba? Kasi hindi man lang nabubuksan, hindi man lang nag-memorize, hindi man lang nagbasa ng Bible, pero pag yung mga idol nyo, memorize nyo. Kung paano yung gupit, paano gumalaw. Di ba? Ano ba yung mga sayaw-sayaw noon? Yung mga sayaw-sayaw sa TikTok, minsan automatic na yan eh. Pag naglalakad, tas naririnig yung sound, gumagano na yung mga bata ngayon, no? Sabihin nyo hindi totoo, tama, di ba? Mas memoryado na nila yung wordly na mga kanta. Automatic na gumagalaw yung kanilang isip, yung kanilang muscles. Muscle memory na nga kasi lagi nilang ginagawa, lagi nilang pinapakinggan. Pero yung Word of God, hindi nila ma-memorize. Kahit konti, walang memory verse. Walang pakialam. Diba? Yan yung mga makikita natin, mga kapatid. Idolatry din yan. Na kailangan nating bantayan kung minsan mas mahalaga na sa atin yung mga worldly things kaysa sa ating Panginoon. Kaysa sa gawain ng ating Panginoon. So yun yung number 2 na bantayan. Baka kung mamaya meron ng mas mahalaga sa atin kaysa sa Panginoon. Pwedeng trabaho, pwedeng business, pwedeng pinagkakaabalahan na naisasantabi na natin ang Panginoon. Na nasasabi natin, Lord, saka ka na lang ha. Lord, ano na lang muna, tapusin ko muna to. Bawi na lang ako. Lord, panonood na lang ako online. Hindi ako makasimba ngayon eh. Kasi ganito, kasi ganyan. Kaya, nagalit ang Panginoon. 1 Corinthians 10 verse 7, ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang magkainan, upang mag-inuman, at tumayo upang magsayawan. In other words, self-gratification. Yung puro na lang sa sarili ang magpapaligaya, ang magpapasarap ang ating ginagawa at wala na para sa Panginoon. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? 1 Corinthians 10 verse 8. Yung pangalawa natin ay idolatry. Pangalawa, sabi ng verse, huwag kayong makikiapid. Verse 8, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. So yung pangatlong point natin, sexual immorality. Galit na galit ang Panginoon sa bagay na yan. Kung maano natin yung Bible, yung mga Israelites people, 23,000 died dahil nag-commit ng sexual immorality ang mga tao. Sobrang galit ang Panginoon. Idolatry, magkakasunod yan eh. Lust, tas idolatry, and then sexual immorality. Wala nang control ang mga tao dahil sa sexual immorality, yung mga tao namatay. May mga consequences kung bakit maraming namatay sa mga sakit, di ba? Yung mga age, ano pa? Yung mga sakit, yung mga disease na ganyan. Dahil dyan eh. May curse. Sa ating ang malungkot sa henerasyon natin ngayon, mga kapatid, para bang pinapamukha ng mga tao na tayo'y naging manhid na sa mga ganito. Wala na yan. Normal na yan. Na magsasama na lang kayo kung gusto nyo. Maghihiwalay na lang kayo kung gusto nyo. Di ba? Walang commitment. Yung mga tao ngayon naging normal na. At yung iba kahit mga believer, normalize na rin ang kanilang isip. Okay na to, na ganito, ganyan. Pero wag nating kalilimutan, 23,000 ang namatay. O pinahintulutan ng Diyos na mamatay dahil sa kagagawan ng mga taong to. So in short, hindi nagugustuhan ng Lord to. Kung believer ka at na-involve ka sa sexual immorality,
Abay, mag-isip-isip ka muna ng sarili mo. Kung yung 23,000 nga, hindi pinanghinayangan ng Panginoong mamatay, ikaw pa. Kaya nga mga kapatid, seryosohin natin to. Yung henerasyon natin ito masyado nang manhid sa ganitong bagay. Yung ibang mga churches, hindi ito binabanggit. Hindi ito itinuturo. Pero gusto ng Panginoon sa oras na ito, dito sa pulpito na ito, marinig ng mga tao ang mensahe, ang tunay na mensahe niya. Ang dangerous side, pag binaliwala natin ang mga bagay na ito. Yung ibang mga tao gusto nila marinig, prosperity palagi, paano aasenso. Pero yung realidad ng buhay, ang dapat bantayan ng mga tao at ng mga believer. Yung pinapakita ng world, normalize na lang ito sa TV, sa radio, sa social media. Sa mga tao, sa mga kabataan, boyfriend, girlfriend, magde-date at after nun, ano na, kailangan na nating mag-level up. Hindi na ako satisfied sa kita-kita lang natin. Kailangan mag-ano na tayo. Ha? Mag-level up na. Kaya ang dadaming na-involve sa premarital sex, ang dami-daming mga kabataan na hindi nakakapagtapos ng pag-aaral dahil nabubuntis nang wala sa oras. Ang daming buhay ang nasisira dahil sa itong sexual immorality na ito. Kasi po, pag hindi ko pinagbigyan, baka iwan ako. Hayaan mo siyang iwan ka, hindi ka niya deserve. Pinaglalaroan ka lang niya, hayaan mo siyang iwan ka. Kung ikaw babaeng matino, naghahanap ka ng asawa. Amen? Hindi ka naghahanap ng aso. Na kung kani-kanino pumapatong. Alam niyo yung aso? Ugali ng aso? Pumapatong yan sa mga upuan, sa mga kung saan sa mga basura, kahit sa mga kurtinang nakausli, angat yan doon. Naintindihan niyo ako? Kung saan-saan yan, kasi yun yung nature niya eh. Wala yang hindi yan umaano ng obligasyon, aso nga siya eh. Nakikita ba kayo ng aso na may, till death do us part? Wala. Pag nasa kalsada yung aso, kung sino-sino lang yan. Wala yan silang commitment. Kaya ikaw, kung babae kang matino, hayaan mong umalis sa'yo yung ganyang tao. Hindi mo yan dapat panghinayangan, bibigyan ka pa ng Diyos ng mas deserve mo. Yung mga lalaki, ganun din. Mga lalaki, maghanap kayo nung mapapangasawa nyo na hindi bumibigay kung kani-kanino. Ang gusto nyo, maging misis ng mga anak nyo, hindi parang bayarang babae. Na napakarami ng experience. Na napakarami ng dumaan sa buhay. Gusto ng mga lalaki, yung mapagkakatiwalaan. Ganon din sa mga kababaihan na naghahanap ng partner sa buhay. Hanapin nyo yung partner na responsable. May commitment. At hindi parang aso lang na kung sino-sino. Kaya nga mga kapatid, tingnan natin ang ating buhay. Sexual immorality, sex before marriage is wrong. Ulitin nyo, sex before marriage is wrong. Sex after marriage is wrong din. Kung yun ay gagawin mo sa taong hindi mo pinakasalan. Sex after marriage is wrong kung gagawin mo sa taong hindi siya ang pinakasalan mo. In other words, sa ibang tao. Kasal ka pero gagawin mo sa ibang tao. Nakuha nyo? Tahimik kayo dun ah. Yun yung pinapoint ko. Pwedeng married ka na ngayon, pero kung gagawin mo naman sa mga ibang tao, mag-cheat ka naman, adultery, which is wrong pa rin sa ating buhay. Sa mga believers. So bilang mga believers, hindi ito normal.
Okay lang noon na unbeliever ka pa, hindi mo pa alam ang truth. Pero ngayon na nakalaman mo na ang Word of God, hindi ito naging acceptable kailanman sa Panginoon. Kaya nga kung matagal ka ng Christian, matagal na kayong born again, matagal na kayong umaattend sa church na ito, ilang years na kayo at hanggang ngayon hindi nyo pa rin inaayos ang inyong relasyon, ang commitment ninyo sa Panginoon, may problema yung inyong buhay. At ito'y maaring maging hadlang sa inyong pag-move forward sa ating Panginoon, sa misyon na gustong ipagawa ni Lord sa buhay ninyo. Paulit-ulit tayo dito nagpapaalala. Di ba? Amen? Nandiyan pa ba kayo? Sexual immorality is sin. Kung nagsasama kayo, please, kung wala namang kayong sabit, dapat magpakasal talaga kayo. Born again na kayo, hindi na kayo unbeliever. Kahit simpleng wedding, gusto natin ayusin yung buhay natin. Paano kung hindi natin inaayos? May pagkakataon tayong umayos, tayo mismo ayaw umayos, hindi na natin masisisi ang Panginoon. Kung pagdating ng panahon, hatulan niya tayo. Sexual immorality is sin. Pornography is sin. Fornication in the heart. Ano yun? Yung nagnasa tayo sa tao, kahit sa puso lang, kasalanan yun sa Panginoon. Kahit sa mga artista na panood natin sa TV, uy, sexy, parang di ka makatulog, naalala mo tuwing gabi. Nai-imagine mo na. Gumagawa na yung isip mo ng kung ano-anong maruruming bagay. Bantayan din natin yan. Diyan nagsisimula yan eh. Akala ba natin, nagko-commit lang tayo ng kasalanan pag ginawa natin, sabi ng Lord, sa heart at sa mind. Kahit hindi mo gawa, pero kung mahalay ang tingin mo sa yung kapwa, opposite sex, kung sino man yung ini-imagine mo, magkakasala pa rin sa Panginoon. Di ba? At sexual immorality pa rin yun, mahuhulog yun sa kategory na ito. At alalahanin natin, 23,000 ang namatay in just one day because of sexual immorality. Yung mga Israelites, nakipagtalik sila ng nakipagtalik kahit kani-kanino, sa mga hindi nila kalahi, sa kanilang mga hindi asawa, kung sino-sino, lalabas lang sila sa kalsada, hala, game na. Tingnan nyo yung mga tao napaka-brutal. At these people ay mga chosen people ni Lord. Supposed to be faithful sa Kanya dapat. Kaya nga sa ating buhay, hindi tayo papakampante mga kapatid na nandito tayo sa gawain ng Panginoon. Kasi may tendency na pag hindi tayo nagbantay, maging ganon din tayo. Siguro wala lang nakakakita, pero alam nating nakikita lagi ng Panginoon. Wala tayong maitatago sa Diyos. Amen? Siguro hindi ka nahuli ng asawa mo, siguro hindi ka nahuli ng magulang mo, o kung kanino man, pero lagi nating tatandaan si Lord, walang pwedeng makalusot. Yung ultimong laman ng puso natin, hindi natin maipagkakaila sa Panginoon. Hindi natin maitatago sa Panginoon. So yun yung number 3. Na nagiging hadlang ng ating pagsunod sa ating Panginoon. 1 Corinthians 10 verse 9 na tayo. Huwag nating subukin si Kristo. Gaya ng ginawa ng mga ilan sa kanila dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. So ito yung pino-point out ni Paul. Sa Numbers 21, pag binasa natin yan, sa bahay nyo na lang yan basahin, Numbers 21, may pagkakataon ng mga Israelites people ay humingi ng tulong sa Panginoon para matalo nila yung kanilang kalaban, mga kaaway. At tinulungan sila ng Panginoon, ibig sabihin, nanalo sila sa mga battle na yon. Pero sa isang pagkakataon, sa kabila ng mga panalo nila sa battle nila, siguro, yun na nga, parang tinamad na naman sila, wala na naman silang magawa. Habang naglalakbay sila, nakaisip na naman sila na magdalawang isip sa power ng Panginoon. Ito yung isa nating babantayan mga kapatid. Point number 4, tempting Christ, sabi dyan sa English. Yung subukin natin si Kristo. In other words, tempting Christ means to question God's direction for your life.
Yung kahit ilang beses na ng Panginoon ipinakita yung power niya, ilang beses na pinakita ng Panginoon na kaya kanyang iligtas, kaya kanyang ipagtanggol, kaya kanyang gabayan, pero ganun pa rin. Dumadating pa rin ang point sa buhay mo na nagdadalawang isip ka sa power niya. Kasalanan din yun sa Panginoon. Yung nagdududa ka sa Panginoon. Yung nagdududa ka na si Lord ang supreme ruler ng buhay mo. Na ang Diyos ay sovereign, na walang nangyayari sa buhay mo na hindi pinahintulutan ng Diyos. Walang nangyari sa buhay mo na nagkataon lang. Lahat ng nangyari sa buhay natin, whether maganda man yan, masaya man yan o malungkot, lahat yan pinahintulot ng Panginoon. Lahat yan merong control ang Panginoon. So yung mga Israelites people, nagduda sila, nagdalawang isip sila sa Panginoon, nagmurmur na naman sila. Na parang china-challenge nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ano nangyari? Napakarami na namang namatay sa kanila. Kaya nga ito yung gusto ng Panginoon na gawin natin eh. Dito niya tayo palaging tinitempt na i-question natin ang Panginoon. Yung iba kini-question ba, talaga bang ligtas na ba talaga ako? Talaga bang okay ba, ano ba talaga? Si Jesus lang ba talaga ang way? Baka may narinig kasi akong ibang, may iba tong paraan ng kaligtasan. Di ba? Nagdududa ka na. Talaga bang ito ba talaga? Papuntang langit ba talaga ang direksyon? Papuntang promised land ba talaga ito? Sabi ng mga Israelites people, 40 years silang naglakbay. Ano ba, papunta pa talaga tong ano? Puro sila reklamo. Papunta pa talaga tong promise land. Ang tagal naman. Apurado sila masyado. Dahil sa pag-aapura nila, yung biyahe na 40 days lang, naging 40 years. Tingnan mo, dahil sa pagdududa mo sa power ng Panginoon, yung biyahe mo na madali at banayad sana, humirap dahil sa pagdududa mo sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung gusto mong mahirapan ka sa buhay mo, magduda ka sa Diyos. Kung gusto mong ma-stress ka sa sarili mo, magdalawang isip ka sa Panginoon. Advice ko yan. Sige, kung gusto mong tumagal yung journey mo, tumagal yung paghihirap mo, magduda ka sa Panginoon. Pero kung gusto mong ma-achieve kung ano yung gusto ng Panginoon, yung destiny na inihandaan mo ng Panginoon sa buhay mo, huwag kang magdalawang isip sa Kanya. Paglingkuran, purihin, at sambahin mo siya. Yan yung nangyari sa Israelites people eh. Puro sila dalawang isip, puro sila pagdududa sa Panginoon, kaya hindi nila marating-rating yung promised land. Hindi nila marating-rating yung tagumpay. Mga kapatid, sa buhay natin, may pagsubok, may problema. Even though si Lord, hindi si Lord ang author ng mga problem na yan, pero si Lord, pine-permit niya mangyari. Yung problema, yung trials, persecution, even temptation. Hindi si Lord ang promotor niyan, si Satan yan. Pero si Lord nagpe-permit, pinapayagan niya para matest tayo. Paano nga naman malalaman yung isang bagay na matibay o matatag? Kailangan ng testing. Amen? Kailangan yung building, may mga test yan, may mga studies yan. Kailangan. Paano ba naman malalaman ng teacher mo na may natutunan ka na sa school kung walang exams? Pwede ba yun? Gagraduate ka na lang, hindi ka dumaan ng exam. Sino dito estudyante hindi nakaranas ng exam, nakagraduate? Nabigyan ng diploma at nagmarcha. Siguro nung pandemic, yung mga module, kasi mga nanay ang Mga nanay ang sumagot, kaya hindi naranasan ng bata yun. Graduate lang siya. Nag-moving up lang siya from grade 1, grade 2 na siya. Pero hindi siya yung nag-exam. Bakit? Yung nanay niya ang nag-exam. Pero in realidad, sa normal, talagang estudyante ka. Matitest kung talagang natuto ka. Sa buhay natin, kung talagang believer ka, matitest ka rin kung ikaw ay matatag at ikaw ay true believer through trials. Hindi si Lord ang promotor niyan, pero si Lord ang nagpe-permit. Alalahanin natin yung nangyari kay Job. Pero ito yung lagi nating tatandaan, mga kapatid. Sabi ng Romans 8 verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose.
Kung tinawag ka ng Panginoon sa misyon, anumang paghihirap, anumang hadlang, anumang nakabalakid sa iyo, mapagtatagumpayan mo yan. Bakit? Kasama mo palagi ang Panginoon. Tempting Christ. Huwag nating itempt. Huwag nating questionin ang power ni Lord. Huwag nating questionin ang kabutihan ng ating Panginoon sa ating buhay. Verse number 10, patuloy tayo dun sa 1 Corinthians 10 verse 10. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na mamumuksa. Point number 1, complain. Sabi mo sa kayong kapatid, huwag ka magreklamo. Reklamador ka kasi. Number 5, complain. Ito yung naging issue. Yung mga Israelites people, complain sila ng complain sa Panginoon. Complain sila ng complain kay Moses. Sa leadership ni Moses. Sabi nila, saan ba talaga kami pupunta, Moses? Ano bang direksyon yung pupuntahan namin? Hindi ka naman magaling, hindi ka naman marunong mag-lead. Question ang question. Ano ba tong pagkain na iniinom natin? Napakatagal na nating bumabiyahe, naglalakbay. Ano ba tong pagkain? Ano ba tong inumin? Ano ba tong food na ito? Mana na lang. Mana, ano ba to? Alam niyo ibig sabihin ng mana? Ano ba to? Yun eh. Yung word na meaning ng mana, ang ibig sabihin niya sa Hebrew, ano ba to? Hindi nila alam yung kinakain. Ano ba to kinakain natin? Kaya mana yung pinangalan nila. Ano ba tong pagkain na to? Palagi na lang to, nakakasawa na. Ano ba to? Saan ba tayo papunta? Question nila, tinira nila si Moses. Nagreklamo sila sa Panginoon. To the point na sabi ng Panginoon, gusto ko nang lipulin ang mga taong to. Moses, sa'yo na lang ako ulit magsisimula. Alam niyo, sabi ni Moses, Lord, wag mong gagawin yan, Panginoon. Alalahanin mo, nangako ka kay Abraham. Nangako ka kay Isaac, nangako ka kay Jacob, na iaano mo, ha? Pero si Lord, kung si Lord lang, sobrang tigas ng ulo. Gusto niyo nang lipulin lahat eh. Sabi niya kay Moses, Moses, ikaw na lang, sa'yo na lang, sa henerasyon mo na lang, magsisimula uli yung pangako ko. Pero sabi ni Moses, Lord, alalahanin mo yung promise mo sa mga nauna na hindi mo sila pababayaan. Delikado yung reklamo kayo na reklamo. Pwede kang, anuhin ni Lord, alisin. Kaya yung mga taong reklamo ng reklamo, inaalis ni Lord yan eh. May kilala ba kayong reklamador? Wala na ngayon. Reklamador, ano ba yan? Yan na naman. Yan sa mga churches yan. Yung mga reklamador, tinatanggal niya ng Diyos. Ayaw ni Lord ng mga taong reklamador. Kaya tingnan mo yung sarili mo, baka reklamador ka din. At huwag kang magtaka kung isang araw. Makita mo na yung sarili mo kung saan-saan na lang. Ayan na naman tayo sa church, mag-offering na naman. Ayan na naman, mag-tithes na naman sa church. Ayan na naman, turo na naman ng tithing yan. May mga nakilala ba kayong mga ganyang tao? Ay, turo na naman, service na naman, ayan, abuloy na naman, ayan, Bible study na naman, ha? Ayan na naman, evangelism na naman. Ayan na naman, magsisermon na naman si pastor, lagpas na naman 1 oras yan, nakaka-boring. Pumunta lang ako dito mag-worship, ganda ng tugtog, pag message siya, ayan na naman, message na naman. Ayan na naman, tinitira na naman ako ni pastor. Hindi ko naman kayo tinitira, mali ko ba sa pinagagawa niyo sa buhay niyo? Problema nyo yun kung natatamaan kayo. Hindi naman natin to pwedeng laktawan, hindi naman natin pwedeng piliin. Pero ano sabi ng Word of God? Delikado yan sa buhay ng isang believer, yung complainer ka. Complaining, tandaan nyo, isulat ito, complaining is not a spiritual gift. Pag reklamador ka, hindi yan spiritual gift. Kung Christian ka, kung believer ka, palagi na lang negative ang nakikita mo, palagi na lang reklamo, palagi na lang yung pangit ang nakikita mo, magtanong-tanong ka. Yan ang nangyari sa mga Israelites people kung bakit hindi sila nakaabot sa promised land. Kaya nga mga kapatid, gusto ng Panginoon mapagtagumpayan natin ang mga bagay na ito. Totoo yan eh. Complain ng complain. Yung mga pastor nila, kino-complain.
Yung mga tao, puro kasinungalingan pa, may mai-complain lang. Ini-issuehan nila yung mga pastors. Ini-issuehan nila yung leadership ng church. Yung mga namumuno. Kasi gusto nila sila mag-lead. Sinisiraan nila, ini-issuehan nila para yung mga tao magreklamo, mag-rebel, para mahati yung gawain ng Panginoon. Pero tingnan mo kung nasan sila ngayon. Kung talagang sa Diyos sila, magtatagumpay sila. Pero kung hindi sila sa Panginoon, magkakawatak-watak sila. Yung Word of God ang huhusga sa mga tao na yun, na nagkukos ng division, ng mga reklamador, na nag-uudyok sa iba para magreklamo. Mo, karamihan sa mga Israelite people, naudyokan lang ng mga dayuhan na kasama nila. Yung mga hindi naman talaga believer, yung mga hindi naman talaga luto, mga backslider, mga carnal Christians. Mga Christian lang pag nasa Sunday, Monday to Saturday, puro kabulastugan ang ginagawa sa buhay. Kaya yan ang ating bantayan, mga kapatid. Hindi natin maluloko ang Panginoon. Hindi natin madadaya ang Diyos. At hindi ko alam kung may pagkakataon pa kayo uli na marinig itong warning na ito. Pero wala nang pananagutan sa inyo ang church na ito kung anong mangyari sa buhay ninyo. Kung hindi nyo aayusin yung inyong relasyon sa Panginoon. Akala nyo, linalaro-laro nyo. Linalaro-laro nyo yung inyong sa Panginoon. Pero alam natin yung nangyari dito sa mga taong ito na pahamak ang kanilang buhay. 1 Corinthians 10 verse 11, patuloy tayo. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon sa mga huling araw ay maturuan. Nababasa natin to sa Bible, para history lang? Para magkaroon lang tayo ng knowledge? Hindi! Para maging babala sa lahat ng tao. Para maging babala sa lahat na nandirito sa church. Para maging babala sa nakakarinig natin sa ating mensahe online. At maturuan tayo sa maayos na pamumuhay. May warning. Kapag ka may danger, may warning. May warning lagi ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. Verse 12, kaya mag-ingat kayo sa sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo at baka siya naman ang mabuwal. Kaya lagi natin pag-pray ang ating sarili. Kasi hindi mo alam kung kailan ka bibigay. Hindi mo alam kung kailan ka madadapa. Hindi mo alam kung kailan ka panghihinaan ng iyong faith. Kaya dapat lagi kang magbantay sa iyong buhay. Lagi mong i-rebuke ang iyong sarili pag napapansin mo na lumalayo ka na sa presensya ng Panginoon. Pero ito ang maganda, sabi sa verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Amen? Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan na ito sa paraan upang malagpasan ito. Sabi sa English, maganda no temptation has overtaken you except as such a common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation will make the way of escape that you may be able to bear it. So ano makikita natin dito? Realize that God's put limits on your temptation. Although natitempt ka, pero kung pinahintulot ni Lord na matempt ka, mayroong limitasyon tinakda sa Panginoon na kaya mo talaga yung i-endure. Huwag kang papadala sa temptation. Kung may dumating na temptation sa buhay mo, laging may pintuan dyan, palabas. At ano ang number one na natin gagawin? Umalis sa situation. Pag may temptation, umalis sa situation. Sabi mo sa iyong katabi, pag may temptation, umalis sa situation.
Yung iba kaya hirap na hirap dun sa temptation kasi nandun din, nakikiupo din sa situation, nakikinood din, nakiki-shot din. Brad, hindi ako sa shot, dito lang ako, tatambay lang ako. Tambay-tambay pa yan, maya-maya niyan, wala na. Wala na, pula na, di ba? Kumakanta na ng, tukso, layuan mo ako. Mamaya, saksakan na. Sayang ang buhay sa walang katuturan. Pag nakasense na merong nagtitempt sa atin, umalis, tumakbo, lumakad na kaagad sa situation. Lumayas na kaagad. Kaya nga, laging meron. So realize that God puts limit to our temptation. Pangalawa, realize that God provides escape. Lagi kang may takas. Lagi kang may lusot. Yung iba kung bakit nahuhulog sa temptation, kasi hindi talaga sila tumatakas eh. Talagang nakikiupo rin sila. Patikim-tikim din, linalanghap-langhap din. Di ba parang pag pag nagfa-fasting ka, limbawa, alam mo na nagfa-fasting ka, huwag ka doon sa kusina tumambay. Nakuha niyo yung point ko? Alam mong bawal sa'yo kumain ng mga tuhog-tuhog kasi bawal. May problema yung iyong internal organs, yung iyong liver, let's say. Huwag ka tumambay doon sa mga yung sabi nila, hepalane. Di ba, nung college kami, tawag namin doon? Saan ka kumain? Diyan sa hepalane lang, nagmamadali ako eh. May klase na ako eh. Dati nung college, mabilisan lang. Doon. Bayad, takbo agad. Ganun eh, mabilisan yung oras eh. Alam mo nang may issues ka sa ganun, wag kang, binawalan ka na ng ganito, alam mong masama yung mga bagay, wag ka na doong magstay. Kasi once na nalalanghap mo, once na nakikita mo, once na napapanood mo, alam mo nang kahinaan mo yung mga ganyan, wag ka nang magbukas ng mga ganyang websites. Wag ka na magbukas ng mga ganyang celebrity, yung mga tuktik-tuktik. Mga pinapalo mo, yung mga laging may mga inaalog-alog, ikaw din. Alam mo na nandun yung temptation, wag mo nang tambayan. Amen? Laging mayroong escape. Ang problema sa mga tao, ayaw takasan, tumatambay doon. Kaya nadadali, kaya nabibigo, kaya magpahanggang ngayon, hindi makausad sa kanyang faith sa Panginoon. Hallelujah! Kaya once and for all, ito lang masasabi natin sa bawat isa, pag kayo'y natutukso, huwag niyong gagawin. Hindi yung tukso ang luluyo eh. Ano yung sabi sa kanta? O tukso, layuan mo ako. Hindi. Ikaw ang lumayo. Nananahimik yan eh. Andyan lang yan, hindi naman yan susunod sa'yo eh. Kung sumunod man yan, lagi kang may paraan para ikaw ay umalis, tumakbo at hindi magpadaya, hindi magpaloko. Kaya dapat ang kanta, ikaw, lumayo ka sa tukso. Ganun dapat. Diba? Para hindi masira ang buhay natin, hindi masira ang relasyon natin sa Panginoon, at makapag-move forward tayo na makapunta tayo doon sa mission na pinapagawa natin sa Panginoon. At ang panghuli, makapasok tayo sa promised land. Kaya yung mga bagay na ito, kailangan nating talikuran sa ating buhay. Gusto natin, ayaw natin na yung mga angkan lang natin, di ba? Yung mga Israelites people, ang nakapasok na lang yung kanilang mga kaanak-anakan eh. Yung mga apo yun ang nakapasok eh. Pero sila na reklamador, lahat sila na gumagawa ng mga bagay na ito, ng mga paglust, idolatry, sexual immorality, complain, di ba yung tempting Christ at pagiging complain, pag complain nila ng complain, hindi sila nakapasok sa promised land. Ewan ko kayo, pero ako gusto kong pumasok ng promised land. Kaya sisiguraduhin ko na sa buhay ko na ito, gagawin ko, pagsisikapan ko na patuloy akong makatupad sa kalooban ng Panginoon. Aalisin ko ang mga bagay na nagiging hadlang upang hindi ko makita ang maliwanag na misyon na ilinagay ng Panginoon sa aking buhay. Aalisin ko. Hindi ko pag-aaksayahan na ng panahon ng mga bagay na yan dahil gusto ko makapasok sa promised land. Amen? Kaya sa buhay natin ngayon, mga kapatid, huwag na nating pag-aksayahan ng panahon ang mga bagay na walang kabuluhan. Huwag tayong papadala. Huwag tayong papatukso sa mga temptation sa kapaligiran.
At pag alam natin na may mali sa ating buhay, tuwirin na natin kaagad, tuparin na natin agad, ituwid na natin agad ang ating pagkakamali dahil hindi natin alam kung bukas o sa makalawa, meron pa tayong pagkakataon. Huwag nating sayangin ang ating buhay. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Lagi nating tatandaan, mga kapatid, kung ano mang problema, kung ano mang pagsubok, laging pinahintulot ng Panginoon dyan dahil may tiwala siya na kaya natin yan. Hindi tayo papahintulutan ng Lord ng sobrang pagsubok na hindi natin kaya. So kung ano man yung dinadaanan natin ngayon, sabihin natin sa ating sarili, kaya natin ito dahil kasama natin si Lord. Kung tayo man ay natutukso sa mga bagay, alalahanin natin na laging may escape, laging may takas, pero kailangan piliin nating tumakas. Piliin nating umiwas. Huwag ka makipagbuno sa tukso. Huwag ka makipagbuno, huwag ka makipaglaban sa kanya kasi malaki ang possibility tatalunin ka niya. Anong pwede mong gawin? Takasan mo na. Umalis ka na. Huwag ka na magstay. Yung iba, feeling nila, kaya ko tustong ako, nakikipagbuno pa, nakikipagharap pa. Pero sabi ng Bible, mag-escape. Umalis tayo doon sa situation, doon sa pagkakataon na kung saan nandoon ang tukso. Kumakaway, naghihintay sa atin. At tinutukso tayo upang tayo ay masiraan ng loob. Upang tayo ay magkaroon ng guilt. Upang tayo ay magkaroon ng desire na lumaban sa authority ng Panginoon sa ating buhay. Ama naming nasa langit, Lord. Salamat sa iyong banal na salita. Panginoon, gusto namin, Lord, na matanggal lahat ng mga humahadlang upang kami, Panginoon, ay makalakad ng diretsyo sa iyo. Kaya, Panginoon, kung ano mang nakita mo na balakid sa misyon na pinapagawa mo sa aming buhay, Lord, isinusuko namin sa iyo, Panginoon. Lord, isinusuko namin sa iyo ang mga bagay na ito, Panginoon. At tulungan mo kami, Lord, na walang maging hadlang sa aming pagsunod, sa aming pagtupad sa iyo. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na kami ay nadadaya ng sanlibutan. Kami ay nasusulsulan. Kami ay nauudyukan, Panginoon. Kami ay nanglalamig sa iyo, Panginoon. Patawad po. Lord, gusto naming makapasok sa promised land. Gusto naming makatawid mula sa paghihirap ng buhay na ito, mula sa kasamaan ng mundong ito. Panginoon, gusto naming makatawid na wala ng katapusan, na maramdaman namin ang iyong kabutihan, pag-ibig at ang iyong presensya, Panginoon. Na walang patid, Panginoon, yung presence mo ang maghari sa aming buhay. Lord, salamat sa iyong salita. Pagpalain mo ang aking mga kapatid, Lord. Lalaki, kita mo ang buhay nila, Lord. 24/7, nakikita mo. Kilala mo sila, Panginoon, higit sa akin, O God. Dalangin mo, tulungan. Dalangin ko, Lord, tulungan mo ang bawat isa. Na kami ay makatayo. Na kami ay makatakas sa mga pain ng aming kaaway. Sa mga tukso ng sanlibutan. Lord, bigyan mo kami ng courage. Bigyan mo kami, Panginoon. At ang iyong banal na Espiritu, Lord, ay huwag mahiwalay sa amin, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa, O God. Alam namin, Lord, na nalalapit na ang iyong muling pagbabalik. Napakarami ng signs, napakarami ng mga senyales na sinabi sa iyong aklat, Lord, na nagpapatunay na we are living in the last days, Panginoon. Kaya hindi kami magtataka kung bakit mas gano'n na lang katindi ang pagsubok, gano'n na lang katindi ang challenge, gano'n na lang ka-strategic ang aming kaaway na maglagay ng mga bagay na matitempt ang mga tao, Panginoon. To walk away sa kanilang faith, o lumayo sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na huwag mangyari sa aming buhay. Natalikuran ka namin, Lord. Natalikuran namin ang iyong salita. Talikuran namin ang katotohanan. At salamat, Lord. Bigyan mo ng kaligtasan ang mga tao na wala pang
kaligtasan, Lord. Puin mo ang kanilang puso. Baguhin mo ang kanilang buhay. Na ikaw ay tanggapin nila bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas at mamuhay sila ng ayon sa iyong kalooban ng may kabanalan. Salamat o Diyos, ikaw lamang aming itinataas, pinupuri, sinasamba, pinapasalamatan. Nawa, Lord, ikaw ay aming napakangalan sa oras na ito. Nawa, ikaw lamang, Lord, ang aming naitaas, walang iba. Sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos.